Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sorry ha, kahapon. Hindi ko alam bakit, pero parang less than 24 hours yung tulog ko. Kasi parang pagod na pagod yung isip ko. Pagod na pagod yung katawan ko. Dahil ginagamit nila. Ginagamit ninyo. Ginagamit niyo pati utak ko. Ginagamit niyo pati katawan ko. Wala talaga. Tulog ako ng tulog. Si mama nagagalit. Kasi yung aso pa daw, hindi pa nakakain. Wala. Nirehit lang kasi ni mama yung kanin, yung ulam. So ako, nagkape lang ako. Yun lang. Tapos, parang pananghalian ko, medyo gabi-gabi na. Hindi ko alam. Siguro, pagod lang talaga yung mata ko, yung isip ko kasi, alam niyo naman, araw-araw, nagagamit ko yung mata ko at isip. Pati katawan ko nagagamit. So, pasensya kung itong ganda kong to hindi niya nasilayan kahapon. Pasensya talaga. Susubukan ko po ito si Sir. Ay, tignan po. Makinig lang naman po tayo. Kape po tayo. Yung kape po kasi parang walang epekto sa akin. Matutulog po ako. Yung pinaka-effective po na kape sa akin, Dunkin Donuts tsaka Starbucks or nagkape ba ako Starbucks? Pero hindi naman. Basta, yung isa pa. Or yung isa pa. Nagkaroon na po ako ng mga ganon. Siyempre may trabaho. That time. Dito, ito, Starbucks. Dunkin Donuts. Andito lahat. Kaya ang epekto inaantok pa rin ako kasi andito lahat. Let's makinig-kinig po tayo. Kasi, ano ko na to, pero may bago na naman. Diba sabi ko sa inyo, kung talagang ginawa nyo. Kasi pag DSWD, snacks, hindi naman po binigay. Pasok na! Pasok na! Pasok! Pila-pila ko mga pila-pila na. Isa ha? Behave. Diba sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng isang papel at ilagay nyo doon OFW. Tapos ang pinakauna talaga, OFW talaga. Ilagay mo pangalan mo kung OFW ka. Pagka second to the end, kapitbahay natin. Ganon. At least, nakakakuha sila ng benefits. DSWD nga diba? Snacks. 3 papel pa, 3 bond paper pa. Pero hindi naman nila nabibigay yung snacks na tinatawag. Diba? Kumukuha sila ng budget sa tawag nito, kasali sa budget kumukuha sila sa budget ng DSWD.
Ngunit hindi nila binibigay ang tinatawag na snacks. Only the paper. Pasalamat ka, nag-sign ka dyan. Diba? Kakaiba po ang DSWD. Mataba din po ang utak nila sa maling gawain. Nakinig tayo dito. Ang makaabil sa OWA loan program, how much more dito sa OWA tulong puso? Mahirap maka-avail sa OWA loan program. How much more dito sa OWA tulong puso na libre di umano by groupings na. Diba? Groupings. Sabi ko sa inyo, groupings. Ikaw ang leader, kapitbahay mo. Kasi groupings. At least, OWA nakalagay. OWA member. Oh. Ikaw palang leader. Diba? O na libre, di o mano, by grouping pa. Shoutout po sa iyo, Ma'am Jennifer Rojo. Ayan, so regarding po dito sa OWA, kasi may pinost akong video regarding dun sa OWA tulong puso, yung 150,000 hanggang 1 million na puhunan, libre kamo para sa mga OFW or undocumented at kahit hindi inactive OFW kamo. So ito po yung mga concern ng mga OFW. Makinig po kayo lahat ng mga OWA member dyan. So, sabi naman ni Jennifer Rojo, ayan, sabi, isa nung yun kung ex-abroad na gusto maging member sa group, ay kailangan at least 3 years ka na sa Pilipinas. More than 3 years ay hindi na pwede maging member sa group. OFW. Member group, kailangan at least 3 years ka na sa Pinas. More than 3 years, hindi na maging member sa group ng OWA. OFW ako until now na umaasa sinasabing OWA loan program. Yung alam niyo po, ganito po sabi ko sa inyo. Sa length ng OFW na tinatawag na member, pag hindi niyo po nakuha under your name sa length, sa haba ng 3 years, saan napupunta yung budget na para sa kanila? Yun po yung tanong ko. It's because marami pang OFW workers, domestic helper, na hindi po nakikinabang sa tinatawag na member. Ano tawag? OWA member as benefits. Totoo po yan. Baliktarin mo man ang mundo, andun pa rin yun. Ngunit hindi nila alam kung saan napupunta ang kanilang benepisyo. Kung alam sa inyo. Systolic, dandaradan, diastolic, dandaradan. Ang systolic po ay nasa taas. Ang diastolic po ay nasa baba. Yun lamang to. Yun lamang po ang trivia ko. Para malaman ang systolic, tandaan, sakit. Cyst, sakit. S, sakit. Sakit. Diastolic, down, down, down. Rest, rest, rest. Pag ito'y tumaas, nagkakaroon po tayo tinatawag na hypertension, high blood, hypertension. Kaya cyst. Pag tumaas palalo to, sakit. Cyst, sakit. Diastolic. How to identify diastolic? D, down. Cyst, sakit. Yan po, madalian po.
ako until na umaasa sa sinasabing OWA loan program. Ayan, makinig po kayo mga OWA. Ito yung mga hinaing ng mga OFW. So, sabi naman ni Mais, ayan, hindi po totoo yan. Lagi po silang ganyan. Pumunta kayo doon at tinanong ako ng doktor how to identify. Hindi naman inano talaga, pero hindi ko lang sure kung tama yung sagot ko. Kasi totally confused ako dito sa dalawang to. Pero natutunan ko lang to in direct nung nagpa-BP kami sa Generica. Hello, Generica! Diba? Hi, Generica! Nagpa-BP kami sa Generica at mataas po ang BP ng kuya ko. So, habang tinitignan ko po yung BP ng kuya ko ng pasimple, doon ko po nagigets kung ano pong meaning at easiest way sa akin para ma-identify ko po kung ano po ang meaning ng isang ito. Kung ano pong meaning ng isang ito. So, to all medical students, ang systolic po, alam kong napakahirap po sa inyo kasi maramihan pong words ang alam nyo dyan. Ngunit, yung mga words na yan, pag nadapa po kayo, wala na rin yan. Nakakalimutan yan. Kaya, systolic, sakit. Systolic, sakit. Anong klaseng sakit? Cyst. Diba? C-Y-S-T. Cyst. Ibahin po natin ang spelling ng cyst. Diastolic, down. Dial. Tawag. Pag kasi tumaas yung BP nyo, impossible po, dial po kayo, tatawag po talaga kayo. So, let's continue. Sabihin nila na di pa totoo yan. Sabi nila sa OWA mismo, lumapit ka sa OWA, wala kang makukuha kahit piso. So marami po yung mga concern regarding sa OWA program, DOLE program. So iisa lang po hinaing talaga nila na hindi po talaga sila nakakapag-avail. More in social media lang, more in video, tapos pag actual, okay, wala naman. Diba? Kasi meron ang ginawang program nakalimutan ko pumunta sa opisina mismo ng OWA. Di ba, ang pinapalabas nila, punta lang po kayo sa malapit na OWA office at mag-inquire kasi sa dami nilang program. Yung nga problema sa dami ng programa nila, wala po nakuha yung isang OFW. Actually, marami po silang nababasa ko sa comment. Sila mismo pumupunta kasi nagbakasakali sa dami nga ng programa, baka sakali na makakuha sila ng pangpuhunan man lang sa kanilang while nasa Pilipinas. Pero ang sagot lang, pag active ka, sasabihin sa'yo, may kita ka pa naman may sahod ka pa naman di ba? So, yun yung pinapalabas nila sa TV, tapos pag actual, wala naman. So, hindi po ako actually, kahit ako, hindi naman hinaing. Sabi ko nga doon sa isa kong video sa dami naman programa, gusto ko pupunta rin ako personal pag uwi ko. Titingnan ko rin. Gusto ko ma-encounter kasi 10 years na rin akong OFW. Titingnan ko kung ano yung pwede para sa akin. Ano ba yung mapakinabangan ko sa program. Kasi OWA members po ako ilang years na. Okay? Ngayon, titingnan ko yon pag uwi ko. Ako mismo makaka-encounter. Diba? Ang sa akin lang doon sa ginawa kong last video, instead na focus sila na sangkatutak na programa na yan, sa dami nga programa, sa dami din namang requirements, hindi rin makukuha. Tinatago yung requirements. Diba? Sasabihin lang libre. Pero tingnan mo bandang dulo, may mga requirements pala kailangan dokumento para makuha yung libre. Imagine mo yun. Diba? So dapat focus na lang sila sa tatlo. Ano po ba ang tinatawag na, ano po ba nakakapaloob sa libre? Actually po, hindi po yan libre. Yung mga program na yan po, bayad na po yan. Tanong ko sa inyo. Ako'y magtatanong. Itatanong ko sa inyo. Okay po. OWA member.
For how many years as OWA member? For example, 10 years. 10 years. From the start, nagbayad po kayo. For example, 2,000. 2,000. OWA member. From the start, a year, nagbayad na kayo ng 2,000. A year lang po yan. No? And then, another a year, 2,000. OWA member. For example, sa 10 years, 2,000, 10 years. Ayoko ng ganito. Basta, yun na yan. Sa 10 years. Sa a year pa lang po yan, sa 1 year pa lang po yan, saan po nilagay ang 2,000 as OWA member? Insurance. Do you think no? Kasi sa 2,000 na yan, it's impossible po. Naka-imbak lang po yan sa box. Hindi po ganon ang business. The circle is there. But if 2,000 at ilalagay lang po sa box o sa safety box, logi po ang tinatawag na cycle of the government. It's included insurance. Kaya nga sabi ko sa inyo, agency, OWA, kung ano pang member dyan, the cycle is ganun po. Ikot ng mundo. Ngayon po, saan po nila binibigay? Yung 2,000, nilalagay yung 2,000 as insurance, as OWA member. Kaya sabi ko sa inyo, yang 2,000 na yan, pag ako, ang agency, the owner of agency, or pag ako, ang OWA staff, ipapabayad ko ang 2 years, alatul, direct. It's the responsibility ng OWA na ipabayad ang 2,000 or 4,000 a year. 2,000 a year, 4,000 2 years. Ngayon, for another contract, ikaw kasi son, 10 years ka po dyan, ano? For another contract, who are the responsible for another 2 years of OWA member? The domestic helper, the OFW, the workers. I am right? This is not valid for me. Bakit? That impossible ang agency, walang nakukuha sa employer. May nakukuha sila to continuous the contract as workers. That's not possible. Pero mahina po ang OWA natin. Ganon po sa akin. Bakit? Pinaglalaban ba nila na ang agency ang dapat magbabayad while they are working as workers sa agency na yan? No. Bakit po ang mga workers ang nagbabayad for another contract to continuing? Ayoko ng continuous para marami. I am right?
That's why you receive insurance. Now, the scenario, the cycle of insurance. What are the tawag yan, benefits of the OWA member and how much should be? Insurance yan eh. OWA member. Insurance yan. And it's not possible na yung pera ay nakalagay lang sa safety box. Papayag ba kayo as a businesswoman? As a business people? Mga peeps? No po. There is insurance and continuing the process, the benefits is there. Now, within 3 years, still continuing. I am right? No. Bakit sinasabi nyo, pag within 3 years or pag natapos ng 3 years, walang nakukuha ang workers? Domestic helper, workers, OFW. Bakit sinasabi nyo walang nakukuha? Remember po, sir, kinakalampag ko po itong OWA mula nung nagkaroon ako ng chance na magla-live. Tignan niyo po kung ganun po tayo mga OFW. Kailan po yan nagsimula na halos ibigay at pinapakita sa mata ng mga tao na they are working their responsibilities as OWA staff. Kailan nag-start? And bakit nagkaroon ng OFW lounge sa NAIA? They are showing to bite para kagatin natin ang kanilang another offer. And that's offer, I really don't know. It's another cycle to gain more benefits for them. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, ang OWA member, isusulat mo pangalan mo, isulat mo mga kapitbahay mo. Eh, ganoon yung mga ano nila dyan eh. That's not possible. It's because paper and acceptable. It's because there's a signature. Ay, ganon po yung ano natin eh. The cycle as a working of the government. They are agreeing to receive the paper, their signature. And do you think that signature from the owner? No po. Kung ganon po talaga ang katastakasan, kung saang ahensya man yan. No po, only receive. Okay, done. Okay, done. Okay, done. It's because 30%, 80% signature and 100% for them. The benefits, it's not for them. It's for who are working in the government. Now, tandaan nyo, malapit ng December,
Saan po sila kumukuha talaga ng monthly bonus? And how much should be the monthly bonus for them? Is it in the law na sinusunod kung magkano po ang benefits, the monthly bonus, the 13-month bonus pay? Is it andun po ba talaga sa batas na yun yung dapat nare-receive? Malapit na po ang December. Sila, ampay-ampay kami. Walay. Sila, kami, walay. Diba? Oh. Walay. Ganun lang kami. Ganun ba? Diba sa kanila? Oh, diba? Sugit. Kami, wala kami magawa eh. That's the cycle. Kaya sabi ko sa inyo, actual cost. No! Hindi niya dapat tinatago kung magkano po talaga ang nakukuha pag nagkakaroon po na talagang possible na ililibing at na-disgrasya or minolis siya or nagagtanong. For example, 10,000 a month. Kakaltasan pa nila yan. Kasi, dito, may tax. Dito, so, 2,000 na lang ang bibigay sa kanila. Monthly. Maybe. Tandaan niyo po, according sa batas ng ginawa ng ating according under the constitutional law, pag ang pera sa mga tao ay dapat para sa mga tao, hindi para sa mga aso. Meaning sa mga tao, under their name, hindi yan kinakaltasan. Kahit ni piso, kahit ni photocopy, kahit scan, it's not allowed. Senior citizen, bakit ini-allowed nyo pag nagpaparenew ay magbabayad? Kailangan bayaran 250 pesos, 200 para sa card ng senior citizen for lamination. Bakit po? Business na po ba dyan? Sir, to our president, ganun po ba ang cycle ng gobyerno? Kahit mag-renew, it should be under the budget. Bond paper, nasa budget na po yan. Lamination, nasa budget na po yan. Bakit? Magkano po ba, ilan po bang tao since census ang humihingi? And it's not. Tawag yan, hindi ba sila kasali doon sa budget na yun for the lamination? Bakit po magbabayad? Now, the payment, how much the payment? How many people? Or how many people na nare-receive nyo for the 200 pesos in a month, in a year? Saan po napupunta? Senior citizens. Tapos pag mag-duty kayo,
Tanghali na, hapon na. Kailangan naming maghintay. Ma'am, wala pa, hindi pa siya dumating, na sa bahay pa. Kasi walang to our President Bongbong Marcos. Ganun po ang cycle nila. It's included the lamination, ang budget doon. Dahil araw-araw ba yan? Sa isang tao? No. OWA, Sir Arnel Ignacio. Ganun po ba ang dapat na ibigay natin? Pahirapan? Nakukuha ba o nabibigay ba talaga 100% sa mga OWA member na yan? And it's not possible na kahit hindi po sila OWA member or pag nag-cut ay hindi continuous ang kanilang bayad. Hindi continuous ang kanilang tinatawag na yung amount talaga. Kasi alam niyo po, ang agency, kaya nga minsan, ang mangmang, tawag yan, hindi ko na alam na tawag, basta, ang tanga po ako. Ang tanga ay hindi, tawag yan, hindi exempted sa mga maling gawain. Kaya, nagiging tanga po tayo. It's because 100% we are not doing the right thing. The information that we need. Only the staff, only the higher position. Who are they? The higher position. Ako po yung magtatanong. Ginagawa ba talaga ang responsibilidad? Yes po. Not 100%. No, if it's 100%, bakit po paulit-ulit po ang nangyayari? Minomolestya po. At magkano po ang nare-receive sa insurance ng mga taong yan pag sila'y nawalan ng malay at totally walang-wala na talaga. 200,000, 300,000. Yun po yung nakukuha niya doon. Na nagbabayad talaga sila. Paano naman yung insurance? Insurance not included there. People! Do you think like that? Ang insurance, ang OWA member ang magbabayad sa buhay ng nawalan? No! They will pay the life. Buhay po yan, Sir Arnel Ignacio. Huwag niyo pong lukuhin ang buhay na nawala sa kanila. OWA member! Ibibigay yan. At ibarin nyo. Kaya nga po, labor, dole, ano po ba? Saan po ba talaga ang dole? Yung proseso ng fighting ng dole na pinagtatanggol only here. And the agency, communication, and they will pay the agency, and then that's it, and they will cut it. Should be the polo. The polo
Sila doon ang nakakaalam kung ano ang batas at kung ano ang dapat marireceive sa mga taong mga yan. Hindi po dole. Kung ikaw po ay may reklamo sa agency, only hear the agency. Okay, dole. Labor. But when it comes the life matter, should be the polo. Bakit ginaganon po nila, Sir Arnold Ignacio? Bakit? Pera-pera lang po ba? They know. And they know how to play all of you. Kasi ganun. Magkano po ang nakukuha nila sa katawan na yan? At magkano? Hindi po ako bobo sa mga ganito. Gago ba kayo? Ako'y tumatahimik lamang po. Magkano po ang nakukuha pag namatayan? And it's only OWA insurance number? Ganun po ba? Sir Arnold Ignacio? Ano pong responsibilidad ng polo? Connect. Ganun po ba? Sinasahuran kayo. Only like that. And there's a benefits for all of you. If you won the case, if you win the case, there's benefits for them. Pero wag naman pong yung greedy na masyado. Nasa kanila yan eh. Now, how you say, Sir Arnold Ignacio, how could you say, can you elaborate all the Filipinos what the meaning of bayani? Why the OFW workers ay like that? When they need to pass by the immigration of this country. Kasi whatever happens inside the Middle East, sila ang nakakaalam. Katawan nila yan. Sila ang gumagawa ng kanilang future na sana ay dapat tayo ang helping hand for them. Para hindi po mawalan ng isang buhay na naman. Now, this is my question. Bakit po laging nakaka-receive ng ganun? Now, this is the thing. Issue. Case to case. Sino po ang nagbabayad ng mga attorney?
And they are working in the government. The government paid them. Pag nanalo sila, there's a benefits for them and for all of you. And my question, like Pao, why? Umuupo lang ba yan sila? No! You need to use them. It's because Pao, government attorney. So we can use in a right way at nagagamit talaga sila. Bakit ang OWA? Wala bang attorney yan? Private ang kinukuha nyo? Ano po ba ang pinagkaiba ng private at saka Pao dito? Na ano po bang meaning ng Pao? Hindi po ba yan nagtatrabaho sa gobyerno? Ang Pao po kasi, tumutulong yan sila. Ngunit, it's useless. Kung pera-pera din po. Ngayon, paano po ang tinatawag na rights for them, rights for us? If they need money. Ganun po ba? Kasi the investigation ay hindi possible talaga. Only kung anong narinig lang talaga sa isang opponent. Yun na yun. No investigation, that's it, fine. At ganun lang po ba? Toldok na. Systolic, diastolic, sakit, diastolic, dial, down. Doon sa ginawa kong video, ito ata yung video na yon, yung una yung dagdag sahod din na $400 starting. $400 which is yung sa ano yon, sa mga bagong OFW kasambahay, like sabi natin sa Saudi, $400 equivalent 20,000 yun. What if gawin nilang $500? Kasi dekada na po yung problema. O end of service, hanggang ngayon 20 years na, hanggang ngayon hindi binibigyan ng amo. Vacation leave or indemnity. So dapat dito napapagod na po si Sir Tolfo, tandaan nyo yan. Lagi obsolete. sa tatlo na ito, kumbaga sa gamot, antibiotic, malakas po yan. Amoxicillin, branded. Yan po yung attorney. Ganon po kalakas ang amoxicillin. 500 mg. Ngunit ang serbisyong binibigay ng amoxicillin dahil sabi niya, tama na ang 3 days dahil healed na po. Ngayon, there's another case. At si amoxicillin na naman, ay alam ko na kung anong technique nito. Kung ano ang kakayahan nito. So, amoxicillin for only 3 days again. Wala nang visa. Dahil alam na nila kung anong kakayahan bilang isang amoxicillin na yan. Ganon po. Kasi, ay, 3 days, oh, kayang-kaya
katawan. Pinasok, 3 days. Dadagdagan pa ng another 4 days hanggang 7 days. Still, ang sakit nandun. Dahil kaya na nilang lumaban kung ano ang meron sa amoxicillin. Kaya naghanap na naman for another attorney na gastos. Amoxiclav! Napakataas at napakatapang. Tama po ba? Ngayon, 3 days na naman. Medyo nanalo. Okay na naman. 3 days pa rin. Bakit laging 3 days? There's another case na nun. Amoxiclav again! Ay, kaya hanggang 1 week. Talo na naman. So, hahanap ka na naman ng bagong gamot. Ano po yun, Sir Arnold Ignacio? Makinig po tayo dito. Dapat lahat ng source ng OWA, DOLE, DMW magtulungan sila. Dito dapat sila sa tatlo focus. Yung bilyon-bilyon na pera para sa bagong programa kamo ang gagawin nila, tulong dito, tulong dito. Ilan na makikinabang po dyan. Mga individual lang po makatulong. Pero po dito sa tatlong ito yung sinasabi ko, yung end of service or indemnity, vacation leave at yung dagdag sahod. Lahat makikinabang, mga OFW, mapaluma or mga parating na bago. Lahat po yun, individual, hindi po grupo. Ayan, sala na dito. Sana napakinggan to ng OWA, no, mga members, sana. So yun lang guys, share this video, follow and subscribe my YouTube channel. God bless and bye-bye. So, dumating na naman yung injection na talaga. Amoy pa lang. Nose mo na yan. Luckily. Dumating na yung injection. Dexamethasone lang pala yun. Or pwede namang pampatulog. Ano pong pwede yan? Patulogin natin yan. Umihina yung yung main character. Or kung sino yung attorney. Umihina na. Main character pala tayo. Kasi yung attorney, inano na dun para tumama talaga. Matulog ka muna dyan. Ako nang bahala dito. No, panalo. Kaso talo pa rin. Kasi mali yung ginawa. Ay, yung main character, ginawa yan, dito na. No, bahala kayo dyan. Tama kang lahat. Tama na, inuman na. Hoy, pare ko'y tumagay ka. Diba? True. Bakit? Ganito lamang po yung mga senaryo. But 100% sige nga. Dahil ginawa yung kalokohan ang buhay ko, ito ako ngayon. Tumuldok si Maninay. Ito ako ngayon. Bakit? Trust issue. So, asan kayo? Asan kayo? Papakita ko sa inyo. Ito. Tandaan niyo yan? Guhit ng aking palad. Guhit ng inyong palad, ang kandungan ay, tawag na,
Ah. Ang kapalaran. Naintindihan niyo ba? Ay, ito pa rin. Diba? Systolic. Sakit, sakit, sakit. Cyst. Oh. Maliit man yan pag hindi yung inaalagaan ng iyong sarili. Lumalaki yan. Kaya sakit, sakit, sakit. Dial, dial, dial. Hospital.